What kind of a president are you? You must be really stupid to do that. No president in his right mind who's sincere about solving the problems of the nation would do such a thing. Hello, kumusta po tayong lahat mga kababayan ko? Year 2025 na po, January 4 at nalipas na po ang year 2024 at siguro marami sa atin ang may mga bagong New Year's resolution. Ang aywan ko lang kung ang ating mga opisyalis ng gobyerno, ang ating mga honorables ay may mga New Year's resolution na ba sila sa kanilang mga buhay. Okay, mga kababayan, bago po ako magpatuloy sa video ito, sa aking pagbablog, nais ko po muna kayong kumustahin at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at sana sa year 2025 ay umaasa po tayo ng kapayapaan, kasaganaan at kalusugan, magandang kalusugan sa ating buhay. Pero sa nakikita ko mga kababayan, sa personal na opinion ko, natatakot po ako, aywan ko lang sa inyo, bilang isang Pilipino, nag-aalala na po ako. Dahil year 2025 ngayon ay January 4 pa lang. 4 na araw pa lang po na nakakalipas ang year 2025, marami na pong kababalaghan nangyayari. Anong ibig ko sabihin mga kababayan? Ito po ay ang parte sa pamumulitika ng ating bansa, ng ating mga leader. Dahil nga yung unang issue sa New Year natin na masamang salubong sa bagong taon ng mga Pilipino. Okay? Itong 2025 national budget na ang akala natin ay tuluyang babaguhin nga ng ating Pangulo dahil nga sa daming mga kapwa Pilipino natin na nagre-react doon sa paggawa ng budget proposal or nung pag-approve ng BICAM sa year 2025 national budget na pinatagal pa. Ito opinion ko lang, personal opinion bilang taxpayer, na ang in-expect natin na nirereklamo natin kasi pasabi nga sila na tayo po, kami po ay nakikinig sa inyo. Nabalitaan mo yung, nabasa yung katagang yun, nakikinig po kami sa inyo. Ang ibig sabihin ng ating gobyerno ay nakikinig sila sa hinaing ng mga Pilipino. Pero ano po nangyari? Napakinggan ba talaga yung natin, PhilHealth natin? Na natiling zero subsidy. Wala pong nabago sa PhilHealth. Yung education naman, budget ng education, tumaas daw. Tumaas. Pinagluloko lang tayo. Sabi nga ni, sino pa ito? Si Miss Cielo Magno. Pinagluloko lang daw tayo ng gobyerno sa budget ng 2025 national budget. Pinagluloko lang daw tayo. So, kung napanood nyo yung nakaraang video ko na in-upload, yung tungkol kay interview kay Magno, kay Miss Cielo Magno. So, nasabi niya ni Ted Filon na parang pinagluloko lang tayo mga kababayan. So, yung mga totoong problema, mga prioridad ay hindi talaga nasolusyonan sa year 2025 budget. Pero ito po ay aking opinion lang po bilang isang taxpayer at bilang isang ordinaryong Pilipino na nakakaramdam ng kahirapan sa ating bansa. Okay? Now, hindi po tayo tatagal doon dahil mga kababayan, ini-encourage ko po kayo, mahaba-haba lang itong vlog ko ngayon, pero nakikiusap ako sa inyo bilang isang Pilipino, kapwa Pilipino, tapusin niyo po itong video na ito dahil marami rin rito madadagdag o matututunan ninyo, dagdag kaalaman sa inyo dahil dito po pinagsama-sama ko yung mga impormasyon na kailangan natin malaman ko na kailangan malaman ko at kailangan malaman ninyo mga kababayan. Hindi po ito pamumulitika, ito po ay pag-update sa inyo sa mga nangyayari. Ngayon, itong pangalawa ay yung issue ng PBBM, hindi imbitado ng inauguration ni Trump sa January 20. So ito na naman, naging fake news daw ito according kay si Attorney Topacio. Nagmukha daw tayong kahihiya dahil sabi na ito daw ay ang katotohanan dito at talagang hindi siya inimbita. So, yung ating ambassador to the US, kumbaga
sino yon, si Romualdez, kapamilya ni Martin Romualdez, kapamilya ng ating Pangulo, na hindi daw imbitado yung mga lahat ng presidente. Pinasinungalingan yun dahil ang dami ilang totoo niyan. May mga presidente naman palang inimbita, mga head of the state. So nagpalusot lang sila. Ang totoo pala talagang hindi talaga inimbita ang ating Pangulo. So ito yung sabi ko nga sa iyo mga kababayan, natatakot at nag-aalala ko sa year 2025 ng sa mga Pilipino. Nag-aalala po ako dahil ang sambayanan natin ay tawag nito sa ngayon ay patuloy na nakakaranas ng kahirapan. Ay ito pa yung hinaharap natin, yung problema sa pamumulitika ng ating bansa, ang walang pangundangang korupsyon. Pero itong mga kababayan, itong pangatlo na i-discuss ko sa inyo ngayon, i-share ko sa inyo, at dapat nyong tapusin itong video na ito dahil may matututunan kayo at may karagdagang kaalaman na may ambag sa inyo. Panoorin po natin itong balita muna dito sa Net25. January 23, kahapon lang ito. Mga kababayan, panoorin po natin itong balita. Sinibak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte bilang miyembro ng National Security Council o NSC. Yan ay batay sa inisyong Executive Order No. 81 Series of 2024 kung saan ang Pangulo ang tumatayong chairperson kasama ang 26 na iba pang mga opisyal ng gobyerno. Sinailabas na statement ni Executive Secretary Lucas Bersamin, layo ng EO na muling ayusin at streamline ang membership ng NSC. Aniya, sa ngayon ay itinuturing na walang kaugnayan ang Vice Presidente sa mga responsibilidad ng pagiging miyembro sa NSC. Dagdag pa nito na nakapaloob sa EO na tanging ang Pangulo ang may kapangyarihang magdagdag ng mga miyembro o tagapayo sa NSC. Magugunita na kinwestiyon ni Vice President Sara ang hindi pagsama sa kanya sa mga isinagawang pagpupulong ng NSC. Okay, according sa balita mga kababayan, sa nag-issue ng Executive Order 81 Series of 2024, ang pagtanggal kay VP Sara bilang member ng National Security. Okay? Now, ito yung nakakatuwa dito mga kababayan dahil nga na-question na nga ito ni VP Sara noon pa na bakit daw, naalala nyo yung sabi nila nagbanta daw si VP Sara na ipapapatay si PBBM at tatlo yun sila, di ba? Nalala nyo yun dahil nga mayroon pagbabanta sa kanya. So inunahan na niya dahil kung ano man mangyari sa kanya, mayroon siyang kumbaga kinonsider nila national security yun. Dahil question niya ni VP Sara paano nakapag-release ng statement ang National Security Council na hindi nga sila nagko-convene, hindi nga si VP Sara iniimbitahan doon sa National Security Council meeting nila. So, isa yun sa na-question ngayon. Parang lumabas ito, formality na lang yata ito kasi noon pa man si VP Sara, hindi na yan iniimbita ng National Security Council. Sabi nga ni VP Sara, bigyan nyo ako ng minutes of meeting ninyo. Kasi nga, isipin mo, nagbigay na sila ng pronouncement ang National Security na parang lumalabas, parang national issue yung pagbababanta daw ni VP Sara kay PBBM. So much for that mga kaibigan. Ito mga kaibigan, na panoorin naman natin ito. Ito kaya nga sabi ko sa inyo mga kaibigan, tapusin niyo po itong video na ito dahil dito pinagsama-sama ko po yung lahat na kailangan na informasyon na dapat natin matutunan. Ito sa News 5 kay Ed Lingaw. Ito maganda to si Mr. Ed Lingaw magpaliwanag sa mga isyu. Pinaliwanag niya rito, yung in-explain niya rito yung in-explain pa dito ni Mr. Ed Lingaw yung istorya ng National Security Council. So, panoorin po natin mga kaibigan para at least magkamayaron tayo bago tayo mag-proceed sa second na discussion natin, magpatuloy sa discussion natin. Para may idea po tayo kung ano ba talaga, saan nagsimula ang National Security Council at sino ba talaga mga membro nito, dapat na membro nito. So, panoorin po natin mga kababayan. Balikan lang po natin siguro ang kasaysayan ng NSC. Mula po nang magtatag ng isang advisory body ang mga Pangulo ng Pilipinas sa issue po ng national security, parating kasama ang Vice Presidente. Taong 1935 pa lamang, pinirmahan ni Pangulong Manuel Quezon ang EO No. 3. Tinalaga si General Douglas MacArthur bilang military advisor ng Philippine Commonwealth at tinatag ang tinawag noong National Defense Council.
Ang trabaho nitong council, i-advise ang Pangulo sa mga issue ng national defense. Noon pa lamang 1935, kasama na bilang miyembro ng National Defense Council ang Vice Presidente. Ang trabaho kasi ng Vice ay humalili sa Pangulo kung may masamang mangyari sa kanya. Matapos ang giyera, taong 1947 naman, binago ang pangalan nito ang Council of National Defense of the Philippines. Kasama pa rin po ang Vice Presidente sa listahan po ng mga miyembro. 1950, panahon ni Pangulong Elpidio Quirino, nang tawagin na itong National Security Council. Miyembro pa rin ng Vice Presidente, mga miyembro ng Gabinete ng Pangulo at ilang piling opisyal ng Senado at Kongreso na may kinalaman sa National Defense. Pero taong 1987, nang talagang palawakin ang trabaho ng National Security Council sa pamamagitan ng Administrative Code of 1987. Advisory body po ito sa mga issue ng domestic, foreign, military, political at pati po economic, social and educational. Basta't may kinalaman daw sa national security. Ito pa, trabaho po ng NSC na i-analyze ang mga pangyayari dito at sa ibang bansa para makabalangkas ng polisiya ang pamahalaan. Ang mga miyembro nito, ang Presidente bilang chairman ng NSC, ang Vice Presidente at ilang piling miyembro ng Gabinete. At meron pang mas maliit na grupo sa NSC, ang tinatawag na Executive Committee. Ito po ang mismong nagbabalangkas ng mga polisiya sa pagmamando ng Pangulo. Panahon ni Pangulong Fidel Ramos, pinalawak ang membership ng NSC at dinagdag ang mga kalihim ng DOST, DTI, Finance, DNR at pati ang NEDA. Ngayon, taong 2001, pinalawak pa ito lalo ni Pangulong Gloria Arroyo. Lahat po ng mga dating Pangulo na buhay pa ay sinama na rin sa National Security Council. Pero bago magtapos ang 2024, yun na nga, nagbuwas ng membro si Pangulong Marcos. At sa kanyang mga tinanggal, ang tatamaan talaga ay si VP Sara Duterte at ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Ang mga former presidents ay hindi na po kasama. Sa unang pagkakataon, sa loob po ng halos 9 na dekada, 89 years, ang Vice Presidente ay hindi na po kasama sa highest advisory body sa national security. Sadya ba ito? Ganito na lang po. Ang dating Pangulong Duterte, ilang beses na po kasing nagparinig na maaaring Yan ang dahilan, siguro, laban sa Marcos administration. At sa isang punto, nagtawag pa siya ng secession ng Mindanao. At si VP Sara nga, inununsyo dati na may kinontrata siya para patayin ang Pangulo at ang kanyang pamilya kung meron daw mangyayari sa kanya. Kaya't maaring kung problema na sila sa personal security, maaring hindi komportable ang Pangulo na isama sila sa mga usapin ng national security. Pero kung tutusin, hindi naman po talaga kailangang formal na tanggalin sa NSC ang mga ito dahil matagal na rin po hindi pinapatawag ang National Security Council. Isa pa, anumang oras naman ay maring pulungin ng Pangulo ang kanyang security advisors na hindi naman kinoconvene ang NSC. So sa madaling salita, malamang na ang paglabas ng Executive Order No. 81 ay isa lamang politikal na mensahe na gustong ipabot ng Malacanang sa kampo ng mga Duterte. Yan, politikal. Ayun, mga kababayan, napanood nyo according sa analyze ni Mr. Ed Lingaw na ito ay political lang ito, mensahe. Okay? So, mga kababayan, actually, nagtataka ako at nakakatawa, no? Dahil okay, wag naman natin i-disregard na ang ating Pangulo ay may karapatan magdagdag at magbawas kung sino ang dapat niyang isali sa National Security Council. Now, hindi po ito yung about sa power, yung may karapatan kung sino magtanggal o magdagdag. Ang issue dito, National Security Council. National Security ang pinag-uusapan. Yung mga matatalino nga noon na mga presidente, mga matatalino pa kay PBBM na mga presidente, isinali yung mga former presidents at kasali ang vice president, how much more pa kaya si Dayunyor, mga kababayan? Gaano ba katalino si Dayunyor na hindi niya kailangan ng suggestion o ng tulong ng mga former president at ng vice president? Diba? So, two things lang ang nakikita ko rito, mga kababayan.
itong pagtanggal ay pagtanggal sa bilang member ng National Security Council si VP Sara at saka yung former president. Bali yung former president nadamay na lang yung ibang presidente. Ay, sawari ko lang yun. Kasi ang totoo niyan, ang gusto lang nila itumbok mga Duterte na naman eh. Yung former president Rodrigo Duterte at si Vice President Duterte lang yan. Nadamay yung iba na naman yan. Tansya ko lang yan. So mga kababayan, actually, dito ko nare-realize bilang ordinaryong Pilipino na ang ating Pangulo, ang ating gobyerno at sino pa man dyan na nakaupo ay hindi iniisip ang kapakanan ng ating sambayan ng Pilipino. Alam mo bakit? Dito sa ginagawa nila, tingnan mo ang iniisip na nila yung pamumulitika na lang. So malinaw na pamumulitika ito dahil ang tinutumbok lang nila yung mga Duterte. So sabi nga mamaya may mapapanood tayo na matinding sermon ang former presidential consultant mamaya. Ito si Mr. Jose Alejandrino, yung former presidential consultant. Eto, matindi ang sermon nito mga kababayan. Panoorin nyo to Panoorin nyo, tapusin nyo ito dahil dito matindi ang sermon niya dito sa mga hakbang na ginawa sa pagtanggal kay VP Sara at kaya sa mga former president sa bilang member ng National Security Council. Eto po, panoorin po natin. Sir Jose, magandang gabi po. Si Admar po ito. Ano naman po ang masasabi nyo dito sa panibagong revamp na naman po, pagbabago sa hanay po ng National Security Council or NSC, kung saan yung Vice Presidente at yung mga dating Pangulo ay hindi na po kabilang dito sa magiging bahagi o bubuo dito sa NSC po na ito. Para sa kaalaman ng lahat, ito pong NSC nabuo during Elpidio Quirino nung siya po'y Pangulo at kasama po yung Vice Presidente doon sa pinaka-original Executive Order number 330. At kung di ako nagkakamali sa panahon ni dating Pangulong FVR Ramos ay naisali dito yung mga dating mga presidente. Pero sa ngayon po na administrasyon, wala na po sa hanay ang Vice Presidente at yung mga dating Pangulo. You know, Almar, the idea of a National Security Council is to have your top officials there who will give you divergent views because nobody has a monopoly on wisdom. We have so many problems, and so, you know, everybody should be able to give their views no matter whether, you know, they came from different political parties. And I think it's a very big mistake for Bongbong that and take out, you know, Inday Sara and Digong just because it's for political reasons. So what will he end up having? He's going to end up having only people in his government who are all afraid to talk and speak out. And that's what he wants because, you know, that's how you silence and you're able to rule this country when nobody talks against you. And I think that's a very big mistake he's making. Because if I were in the president's place, I should be happy to have, you know, people from different spectrums, past presidents, you know, present there, and other past leaders whom you think are worthy of giving, you know, sensible ideas in the National Security Council, because that is the purpose of national. And besides, why do you take out Digong, President Duterte, and Inday Sara? Why do you consider them a national threat? That's ridiculous. Everybody will laugh at that. You know, a national threat? And that was a justification for it. They said, you know, we have to look at our national security. Why? Just because somebody doesn't agree with you, you think that person is a national threat? You must be really stupid to think that way. And that's the problem of this government. It doesn't think. It stopped thinking a long time ago.
Opo, and para sa kalaman ng lahat, gaano po kahalaga itong NSC, yung pag-convene po nito every time na kailangan o regular na pag-convene nito? Kasi balita po natin parang hindi pa yata nag-convene ito ng buo talaga, kasama mismo nanguna ang Pangulo, kung meron po ba kayong mga narinig. Kasi sa panig po ni Vice President Inday Sara, bago siya tinanggal dito, kabilang ito sa binigyan niya ng emphasis, no, na never siya na naka-attend ng pagpupulong dyan sa NSC. Kinisyon pa nga niya ito during sa assessment sa kanya na walang security threat sa kanya, kaya nga humihingi siya ng minutes, sino yung mga pumirma dun sa minutes, bakit nakapagpalabas ng pahayag ang NSC na ni minsan ay hindi pa siya nakadalo sa anumang meeting simula nang umupo siya bilang pangalawang Pangulo. You know, all this is window dressing, okay? It's just for propaganda. I mean, for them to show that they're doing something. Because the truth of the matter is that they do not want to hear divergent views, which is the idea of having a National Security Council, to talk about the issues really concerning the nation. That is the idea of a National Security Council, because these issues that we have, sooner or later, will pose a problem of national security. Okay? So what do? You just want to show you're doing something when you're not doing anything. So what, you reorganize it? And how do you reorganize it? In the most stupid way. You get rid of those who have divergent views, and you only put what? People there who are scared to tell you the truth? What kind of a president are you? You must be really stupid to do that. No president in his right mind who's sincere about solving the problems of the nation would do such a thing. Opo. And sa mga pangyayari pong ito, dapat po ba itong ikabahala ng taong bayan? Kasi parang nabibigyan lang ng emphasis dito yung away po sa politika at hindi mismo yung malapit sa bituka ng taong bayan, which is patuloy na pagmahal ng mga bilihin, yung kahirapan, andyan pa rin po at tila wala silang, kung pagbabatayan natin yung mga pagtatanong at mga surveys po, ganyan po yung resulta po, Ginoong Jose. You know, I don't go by these surveys because a lot of those surveys are paid surveys, you know, to show that they're doing something, and all this is ridiculous. I go by common sense. I go and talk to people outside. I talk to people in the market. I talk to people in the groceries. I talk to, tricycle drivers. And I ask them, what do you think? And I'm going to tell you something, okay? Which I know that they will never print anywhere or tell anyone. A lot of people in this country are very angry. And that number keeps growing and growing. And if you took an honest survey of the popularity of Bongbong Marcos, he would be down to 10% rating. 10%, I'm willing to take a bet on it. So, yun mga kababayan, ito po si former presidential consultant Jose Alejandrino. Siya po ay hindi naniniwala sa mga survey daw. Dahil nga kung sa kanyang paniniwala, dahil ang kanya daw style para malaman yung damdamin ng taong bayan, ay kinakausap niya yung mga nasa grocery, nasa palengke. Ngayon, sabi niya, baka si PBBM ay mas down pa ng 10% sa kanyang rating. So, yun mga kababayan. So, nakakalungkot po mga kababayan na ako hindi naman sa may kinakampihan tayo, pero let's accept the reality. Magising po tayo sa katotohanan mga kababayan na hindi ko nagsasalita tayo ng mga pagpuna sa gobyerno, sa ating mga pinuno, ay isa na po tayong narco vloggers or ewan ko, yung tinatawag ng mga babatas na pag nagsalita ka lang, magpuna ka lang against them, ay tatawagin ka ng bayarang trolls o narco vloggers. Paano? Sabi ko nga, paano nila na-judge yung mga vloggers na narco vloggers na wala silang ebidensya at wala silang patunay? Never ako tumatanggap kanino man ng kahit 5 sentimos. So, paano nila na-judge? Ito ba yung unfair
unfair. Unfair ito masyado eh. Pag sila, ang bilis nila mag-akusa sa atin na mga narco-vloggers tayo, mahilig tayo sa fake news, talagang ano tayo sa kanila. Pero pag sila, paano tayo magsasalita sa kanila? Pag tayo nagsasalita sa kanila ng katotohanan, parang ayaw nila tanggapin eh. Dahil ang gusto nila mangyari, kung anong sinasabi nila, yun ang katotohanan. Kung ano yung ebidensya na sinasabi nila, yun yung ebidensya na katotohanan na dapat natin paniwalaan. So, there is something wrong. Sabi nga ni presidential consultant Jose Alejandrino, pananagutan natin na mananatili lang tayong tahimik at hindi magsasalita samantala garapal na nangyayari ang korupsyon sa ating bansa, ang mga problema sa ating bansa na patuloy tayong nananahimik. Mga kababayan, maraming salamat sa kung naabot nyo itong puntong ito, natapos nyo po yung video at siguro naman nagkaroon kayo ng karagdagang kaalaman, at maraming salamat sa inyong pagsusubaybay sa channel na ito. At kung hindi ka pa po nag-subscribe sa aking channel, marahil po lamang ay pindutin nyo ang subscribe button para ma-update kayo sa mga susunod ko pang i-update na video. Patuloy po tayong mga kaibigan magdasal para sa ating bansa, sa ating pamilya, sa ating mga kababayan, na nawa ay ang Diyos ang makialam o mag-interfere sa mga nangyayari sa ating bansa. Nanaway ang kapangyarihan niya ay, ang kanyang makapangyarihang kamay ay iunat na sa Pilipinas at maggawa na siya ng mga aksyon na maputol o mahinto na itong mga hindi kanais-nais na nangyayari sa ating bansa. Okay? So, salamat po sa inyong lahat. God bless us all. God bless the Philippines. Thank you.